Ang alamat ng tulay ng Maharlika, isang pusong Pilipino sa gitna ng karagatan. Nang bigkasin ang pangalan ng Pilipinas sa loob ng Marangyang Azure Tower sa Bonifacio Global City, ang buong malawak na conference hall ay biglang nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang tumagal ng sapat upang marinig ang banayad na ugong ng air conditioning system na buong lakas na lumalaban sa nakakapasong 40°C na init at alinsangan sa labas ng mga salaming pader ng gusali. Si Dr. Catherine Sterling, isang batikang structural engineer mula sa United Kingdom, ay bahagyang inayos ang salamin sa kanyang mga mata. Hindi maitago ng kanyang tingin ang pagkamangha na may bahid ng pang-aalipusta habang sinusuri ang profile ng Maharlika infrastructure na nakalatag sa mesa. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang katabi at bumulong ng sapat na lakas upang marinig ng mga nasa paligid. Ito ay tiyak na isang political suicide o ang pinakakatawa-tawang biro sa kasaysayan ng construction na nasaksihan ko. Sa isipan ni Catherine at ng lahat ng mga piling inhinyero na naroroon, ang proyektong tulay dagat na mag-uugnay sa mainland ng Batangas at sa isla ng Mindoro sa ibabaw ng mabangis na Verde Island Passage ay walang pinagkaiba sa isang tiyak na kamatayan para sa sinumang kontraktor. Sa loob ng 6 na taon, 3 higanteng korporasyon mula sa Amerika, Japan at Germany ang sunod-sunod na sumuko, nag-iwan ng isang abandonadong construction site na may mga pundasyong kinakalawang at bilyon-bilyong dolyar na nalunod sa ilalim ng dagat. Tinawag nila itong proyekto ng kamatayan, isang lugar kung saan ang kaasinan ng tubig, na doble sa karaniwan, ay kayang durugin ang pinakamatibay na uri ng bakal sa loob lamang ng ilang buwan. At ang mga bagyo mula sa karagatang Pasipiko ay kayang burahin ang anumang bakas ng tao sa isang gabi lamang. Ngunit ngayon, isinasaalang-alang ng gobyerno ng Pilipinas na ipagkatiwala ang kinabukasan nito sa isang kumpanya mula sa Timog Silangang Asya, isang bansang mas kilala sa kanyang masalimuot na politika kaysa sa mga dambuhalang proyektong pang-imprastruktura. Lalong naging maigting ang tensyon sa silid nang pumasok si Secretary Ramon de Leon, ang pinuno ng proyektong ito. Dala ng batang kalihim ang isang aura ng determinasyon, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala para sa isang proyektong nanganganib na maging pambansang kahihiyan. Inilibot ng kalihim ang kanyang tingin sa silid, kung saan nagtipon ang pinakamahuhusay na isip sa engineering sa buong mundo bago ito huminto sa dulo ng mahabang mesa. Doon, isang Pilipinong lalaki na may kayumangging balat na hinalikan ng araw, buhok na may mga puting hibla, at kasuotang simple sa isang paraang kapansine-pansin, ang kalmadong nakaupo. Siya si Inhinyero Andres Cruz. Hindi siya nakasuot ng mga mamahaling Italian suit tulad ng mga naglalakihang negosyante sa Maynila, kundi lumitaw na may praktikal na anyo ng isang taong kalalabas lamang mula sa isang construction site. Nakasuot lamang siya ng isang malinis na barong Tagalog. Hindi na napigilan ni Catherine Sterling ang sarili. Tumayo siya, humakbang patungo sa harap ni G. Cruz at diretsahang nagtanong sa isang mapanghamong tono. Ginoong Cruz, ginugol ko ang 30 taon sa pag-aaral ng mga marine structure at masasabi kong walang anumang modernong teorya ang magpapahintulot sa isang kumpanya na may sukat ng Maharlika na mapasuko ang Verde Island Passage. Alam ba ninyo na ang kaasinan doon ay dudurugin ang inyong semento sa loob lamang ng 6 na buwan? O balak ninyong gamitin ang lakas ng tao para manu-manong alisin ang tubig sa dagat? Muling nabalot sa katahimikan ang silid, naghihintay ng isang sagot na puno ng teknikal na kaalaman o isang pagsuko mula sa Pilipinong inhinyero. Ngunit si Andres Cruz ay tahimik lamang na tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi natinag at wala ring bakas na naghahanda siya para sa isang mainitang debate. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pakete ng kapeng barako. Ang matapang at mabangong amoy ng kape mula sa Batangas ay biglang kumalat sa silid na puno ng amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin mula sa aircon. Inilagay niya ang pakete ng kape sa mesa, bahagyang ngumiti at sumagot sa isang mahinahon at dahan-dahang boses. Ginang Sterling, hindi kami naparito upang makipagtalo sa inyong agham dahil iginagalang namin ito. Ngunit naparito kami upang bumuo ng kinabukasan. Sa aming bansa,
Hindi namin ginagamit ang teorya upang tukuyin kung ano ang imposible. Ginagamit namin ang aming mga kamay at isipan upang gawing posible ang imposible. Ang simpleng sagot na puno ng isang kakaibang lakas ay nagpatigil kay Catherine Sterling. Nakaramdam siya ng bahagyang inis dahil sa pakiramdam na minamaliit siya, ngunit kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na kuryosidad ang umusbong sa kanya. Pinanood ni Secretary De Leon ang pag-uusap na ito ng may kakaibang interes. Nakita niya sa Pilipinong ito ang isang uri ng katatagan na hindi matatagpuan sa mga makikinang na numero sa LED screen, kundi sa kahinahunan ng isang taong sanay na sa mga bagyo. Tumango ang kalihim, isang senyas na ang desisyon ay nabuo na, sa kabila ng mga bulungang nagsisimulang umugong mula sa mga internasyonal na consultant. Bumalik si Catherine sa kanyang upuan, mahigpit pa ring hawak ang mga dokumento. Sa kanyang isipan, isang matibay na pagkiling ang hindi pa rin natitinag. Naniniwala siyang malapit na niyang isulat ang ulat na magpapatigil sa proyektong ito sa loob ng wala pang isang taon. Sinundan niya ng tingin ang likod ni Andres Cruz habang tahimik nitong inaayos ang kanyang mga dokumento upang lisanin ang gusali, naghahandang tumulak patungo sa Verde Island Passage sa gabing iyon. Bahagyang umiling si Catherine, sinasabi sa sarili na ang determinasyon ay hindi sapat upang talunin ang mababangis na alon at ang mapanirang kaasinan ng karagatan. Nang lumabas si G. Cruz mula sa gusali, isang mainit at maalinsangang hangin mula sa lungsod ang sumalubong sa kanya, tila sinusubok ang kalooban ng dayuhang bisita. Hindi sinagot ni G. Cruz si Gang Sterling ng mga tuyong teknikal na detalye sa sandaling iyon, dahil alam niyang sa mga pinakamahihirap na lugar, tanging ang mga resulta ang may pinakamalakas na boses. Tumingin lamang siya sa malayong karagatan, kung saan nilalamon ng dilim ang mga sirang pundasyon ng mga nauna sa kanya at bumulong sa Tagalog na siya lamang ang nakarinig. Kung ang sampaguita ay namumukadkad sa putikan, ang semento ng Pilipino ay tatayo ring matatag sa gitna ng maalat na dagat. Tumingin si Catherine Sterling sa bintana at nakita ang sasakyan ng grupo ng Pilipino na unti-unting nawawala sa kadiliman ng gabi. Hindi niya alam na ang kanyang nasaksihan ay simula pa lamang ng isang epikong magbabago sa kanyang buong pananaw tungkol sa lakas ng isang lahi. Kinuha ni Catherine ang kanyang panulat at mabilis na isinulat sa kanyang talaarawan ang isang malamig ngunit puno ng pagdududang pangungusap, Pilipinas. Ang huling pag-asa o ang huling sakuna. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang dalubhasang naghihintay na patunayan na siya ay tama. Hindi alam na siya mismo ang unang yuyuko sa mga imposibleng malapit ng maganap. Hindi sinagot ni G. Cruz Signang Sterling ng mga teknikal na numero. Sa halip, naglabas siya ng isang pakete ng kapeng barako at sinabing, "Hindi kami naparito upang makipagtalo sa inyong agham, naparito kami upang bumuo ng kinabukasan. Ngunit, ang kinabukasang iyon ba ay mabubuo kung kailan ang tunay na impyerno sa Verde Island Passage ay nagsisimula pa lamang ipakita ang pinakamalupit nitong mukha. Huwag maniwala sa mga makikinang na larawan sa mga architectural magazine. Sa Verde Island Passage, ang hangin ay hindi lamang para lang hapin. Ito ay puno ng alat na parang maliliit na patalim na handang gutayin ng pintura ng anumang mamahaling sasakyan sa loob lamang ng isang hapon." Iyon ang unang linyang isinulat ni Catherine sa kanyang tala-arawan nang tumuntong siya sa construction site sa unang buwan ng opisyal na pag-takeover ng Maharlika. Sa kanyang harapan, ang Verde Island Passage ay hindi isang turkesang paraiso para sa bakasyon, kundi isang kulay putik na katubigan, bumubula sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang mga kinakalawang na pundasyon na iniwan ng korporasyong Aleman, 3 taon na ang nakalipas, ay nakausli mula sa tubig na parang mga tuyong buto ng isang sinaunang halimaw, isang patunay sa mapait na kabiguan ng mga nangungunang teknolohiya. Nagsimulang dumating ang mga unang unos ng panahon ng bagyo, ginagawang isang nagbabantang dilaw-berdeng kulay ang dating bughaw na kalangitan. Ang temperatura ngayon ay umabot na sa 42 degrees Celsius na may halong matinding alinsangan. Bumaba si Catherine mula sa kanyang espesyal na armored vehicle at ang init ay sumampal sa kanyang mukha, dahilan upang siya'y mahilo sa kabila ng kanyang paghahanda. Tumingin siya sa paligid,
hinahanap ang mga dambuhalang pile driving machine o mga automated robot na karaniwang ginagamit ng mga kumpanyang Amerikano. Ngunit ang nakita niya ay isang sistema ng mga barracks na gawa sa luma at kinakalawang na mga container van na pininturahan lamang ng reflectorized paint. Sa paligid, ang mga Pilipinong manggagawa ay abalang kumikilos. May mga nakapulupot na bimpo sa kanilang mga leeg, suot ang mga proteksiyon na damit na kupas na dahil sa araw at alat. So, lumapit si Catherine sa gitnang barracks, kung saan nakatayo si G. Cruz kasama ang isang lokal na foreman na nagngangalang Mang Lito. Si Mang Lito ay kumakampay ang mga kamay at paa na may mukhang puno ng galit at kawalan ng pag-asa. "Sir Andres, hindi kami makapagtrabaho," sigaw ni Mang Lito sa likod ng kanyang face mask. "Sabi ng mga tauhan ko, impyerno ito. Ang metal ay sobrang init na napapaso sila kapag hinahawakan. Ang singaw ng alat ay parang sinusunog ang kanilang mga baga. 3 beses ang ibinayad ng mga Aleman pero tumakas pa rin ang mga manggagawa. Paano ninyo sila mapapanatili rito?" Nagmasid si Catherine. Naisip niya, ito na ang simula ng katapusan. Naghintay siya ng isang pangako ng mas mataas na sahod o isang mahigpit na utos mula kay G. Cruz. Ngunit ang lalaking ito ay tahimik lamang na inabutan si Mang Lito ng isang bote ng mineral water na binalot sa basang tuwalya upang manatiling malamig. "Mang Lito, sabihan mo ang mga kasama na magpahinga muna," sabi ni Andres sa isang mahinahong boses, isang boses na tila may kakayahang palamigin kahit ang init ng araw. "Hindi natin maaaring pilitin ang tao na labanan ang araw. Simula bukas, babaguhin natin ang buong takbo ng ating buhay. Matutulog tayo pag sikat ng araw at magtatrabaho pag sikat ng buwan." Tinaasan ng kilay si Catherine at lumapit upang makisali. "Ginoong Cruz, gagawin ninyong isang night camp ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 35 bilyong dolyar? Alam ba ninyo kung gaano kapanganib magtrabaho sa gabi na may limitadong paningin sa dagat? Isang pagkakamali ng ilang sentimetro lamang at ang buong istruktura ng tulay ay babagsak." Lumingon si Andres kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan sa tulog at alikabok, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalas. "Ginang Sterling, tama kayo tungkol sa kaasinan, ngunit may isang bagay kayong nakalimutan. Ang mga tao rito ay materyales din na kailangang alagaan. Kung pipilitin natin silang labanan ang kalikasan, matatalo tayo bago pa man tayo makapagbuhos ng unang bloke ng semento. Hindi namin kinakalaban ang kapaligiran. Namumuhay kami kasama nito." Pagkasabi niyon, yumuko si Andres, kumuha ng isang dakot ng buhangin na may halong asine dagat, inilapit ito sa kanyang ilong at biglang tinikman gamit ang dulo ng kanyang dila. Natigilan si Catherine. Nakapunta na siya sa daan-daang construction site sa buong mundo. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang project director na nagsusuri gamit ang panlasa. Para sa kanya, ang kilos na iyon ay kabaliwan at hindi malinis, isang patunay ng kakulangan sa mga kagamitang panukat at sensor na kanyang pinagkakatiwalaan. Nang hapong iyon, isang malakas na unos ang opisyal na dumaan. Natrap si Catherine sa isang pansamantalang pundasyon habang sinusubukang kumuha ng datos. Ang hangin ay humuhuni na parang sigaw ng mga demonyo. Ang paningin ay wala pang 2 metro. Sa gitna ng makapal na alikabok, naramdaman ni Catherine ang matinding takot habang nayayanig ang kinatatayuan niya. Naisip niyang tatangayin siya ng hangin patungo sa maalat at mapanganib na dagat. Ngunit sa sandali ng kanyang desperasyon, nakita niya ang mga anino ng mga taong naglalakad sa gitna ng unos. Hindi sila tumatakas para iligtas ang sarili, ginagamit nila ang mga dambuhalang kable na bakal upang itali ang mga tangke ng concrete additives na kararating lamang. Sa gitna ng dilaw na alikabok, nakita niya si Andres na mahigpit na nakakapit sa isang bakal, sumisigaw sa Tagalog upang gabayan ang kanyang mga tauhan. Isang batang inhinyero ang natumba dahil sa lakas ng hangin. Agad na sumugod si Andres, ginamit ang kanyang katawan bilang pananggalang sa hangin at tinulungang tumayo ang binata. Sa kanluran, sa mga ganitong sitwasyon, tutunog ang alarma at lahat ay lilipat sa mga ligtas na silungan ayon sa mahigpit na safety protocols. Ngunit dito,
Ginagamit ng mga taong ito ang kanilang mga katawan upang protektahan ang proyekto na para bang ito ang kanilang sariling buhay. Nang humupa ang unos, ang Verde Island Passage ay mukhang wasak. Ngunit sa isang himala, ang kampo ng mga Pilipino ay nanatiling nakatayo. Lumabas si Catherine mula sa pundasyon. Ang kanyang damit ay puno ng putik at alikabok. Nakita niya si Andres na nakaupo sa buhanginan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng maliliit na galos mula sa mga kristal ng asin at buhangin. Hindi siya tumingin kay Catherine para magyabang. Tumingin lamang siya sa papalubog na araw, bahagyang ngumiti at sinabing, "Ginang Sterling, tinuruan tayo ng dagat ng isang leksyon." Hindi niya nais na masakop natin siya, nais niyang unawain natin siya. Nanahimik si Catherine. Wala na ang pang-aalipusta, ngunit sa kanyang isipan ay mayroon pa ring malaking tandang pananong. Ang determinasyon ay maaaring magligtas ng tao sa gitna ng bagyo, ngunit maililigtas ba nito ang semento mula sa kaagnasan ng asin? Tiningnan niya ang mga galos sa kamay ni Andres, at pagkatapos ay ang mga sampol ng semento na tinikman nito kaninang umaga. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Marahil hindi tinikman ng lalaking ito ang alat para magpakitang gilas, kundi upang damhin ang kanyang kaaway sa pinakadirektang paraan. Binuksan ni Catherine Sterling ang kanyang talaarawan, kinansela ang linyang, ang pagiging luma at pinalitan ito ng isang salitang hindi pa niya ginamit para sa mga kasosyo sa Asya noon, ang katatagan. Gayunpaman, hindi pa niya lubos na akalain na ang teknolohiyang manual na kanyang hinahamak ay malapit ng lumikha ng isang pagkabigla na yayanig sa buong komunidad ng mga inhinyero sa Royal Britain. Tiningnan ni Catherine si Andres at pagkatapos ay ang mga batang inhinyero na nagtatawanan habang pinupunasan ang mga mukha ng isa't isa. Naisip niya kung saan sila kumukuha ng lakas upang ngumiti sa isang lugar kung saan kahit ang mga makina ay sumusuko. Sa mga laboratorio ng mga korporasyong kanluranin, lahat ay makintab na may mga modernong spectrometer at 3D simulation system. Ngunit sa pansamantalang laboratorio ng Maharlika Infrastructure sa Verde Island Passage, ang nakita ni Catherine Sterling ay mga plastik na timba, mga detalyadong hand-drawn na plano, at isang buhay na debate na parang isang palengke. Habang ang mga Pranses ay nagdala ng mga pile-driving machine na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar at nabigo, ang mga Pilipino ay dumating na may mga magaspang na bloke ng semento at isang formula na hindi itinuro sa anumang aklat-aralin sa Cambridge. Paano? Bulong ni Catherine habang pumapasok sa tolda na nagsisilbing sentro ng pananaliksik para sa mga additives. Ang kanyang pagdududa ay umabot sa sukdulan nang hawakan niya ang plano para sa prefabricated concrete foundations na katatapos lamang ni G. Cruz. Itinapon ni Catherine ang plano sa magaspang na kahoy na mesa. Ang kanyang boses ay naging matigas dahil sa pagkadismaya. "Ginoong Cruz, ang paraang ito ng prefabricated foundations ay itinuturing ng luma sa mga malalaking proyektong pandagat mula pa noong nakaraang dekada. Hindi ito sapat na tumpak upang makayanan ang paggalaw ng malambot na putik sa ilalim ng dagat dito." Tama si Jean-Pierre ng Alyansang Pranses. Sinusubukan ninyong magtayo ng isang kastilyo gamit ang mga laruang pambata. Hindi nagpakita ng anumang pagkainis si G. Cruz. Siya, kasama ang isang batang inhinyero na nagngangalang Miguel Reyes, ay nag-aayos ng ratio ng isang madilim na kulay abong pulbos. Nang marinig ang sinabi ni Catherine, bahagya lamang siyang nag-angat ng tingin at inalok siyang umupo sa isang mababang plastik na upuan. Isang uri ng upuan na labis na kinaiinisan ni Catherine dahil pakiramdam niya ay nababawasan ang kanyang pagiging elegante. "Ginang Sterling," simula ni Andres, ang kanyang boses ay kalmado na parang nagtuturo. "Ang pinakamahal na teknolohiya ay hindi palaging ang pinakamahusay." Nabigo si Jean-Pierre dahil nagdala siya ng mga high-pressure pile-driving machine dito. Ngunit nakalimutan niyang ang sahig ng dagat na ito ay hindi solidong bato. Habang lalo mong pinipilit, lalong lumalaban ang dagat. Hindi kami nagba-drive ng mga pundasyon. Inilalaglag namin ang mga ito. Ang mga prefabricated concrete blocks na ito ay hahanapin ang kanilang sariling matatag na posisyon sa pamamagitan ng kanilang bigat at ng flexibility ng mga dugtungan. "Imposible," putol ni Catherine. "Paano naman ang kaagnasan? Tatagos ang asin sa proteksiyon na layer ng ordinaryong semento sa loob lamang ng isang tag-araw.
Sa sandaling iyon, nagdala si Miguel ng isang sample, isang maliit na cube na may kakaibang kinis sa ibabaw. Kumuha si Andres ng isang spray bottle na naglalaman ng tubig dagat na mas maalat pa kaysa sa Verde Island Passage at diretsong inispray ito sa sample. Ito ang dahilan kung bakit tinitikman namin ang tubig dagat araw-araw, sabi ni Andres. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang kakaibang paniniwala. Hindi kami gumagamit ng ordinaryong semento. Ang aming pananaliksik sa Pilipinas ay nakabuo ng isang espesyal na uri ng polymer additive. Sa halip na labanan ang asin, ang sementong ito ay sumisip-sip ng mga ayon ng asin upang mag-trigger ng isang kemikal na reaksyon sa loob mismo ng molecular structure nito, lumilikha ng isang crystalline membrane na nagsasara sa lahat ng maliliit na butas. Habang mas matagal na nakababad sa asin, mas lalo itong tumitigas. Hindi makapaniwala si Catherine sa kanyang narinig. Hiniling niyang personal na suriin ito. Sa sumunod na 48 oras, ikinulong niya ang sarili sa laboratorio gamit ang mga compression strength testing machine na hiniling niyang dalhin mula sa Maynila. Ang pagdating ng mga internasyonal na mamamahayag mula sa mga kilalang construction magazines ay lalong nagpatindi sa tensyon. Dumating sila upang ihanda ang artikulo tungkol sa inaasahang pagkamatay ng proyekto sa ilalim ng mga kamay ng Pilipino. Lumitaw pa si Jean-Pierre sa isang video call mula sa kanyang naka-aircon na opisina sa Paris, ngumingisi habang nakikita ang mga manual na bloke ng semento ni Andres sa screen. Gayunpaman, nang lumabas ang huling resulta sa computer screen, si Catherine Sterling ay natigilan na parang isang estatwa. Ang sample ng semento ng Pilipinas, matapos pahirapan ng mataas na kaasinan at matinding compression pressure, ay hindi lamang walang lamat, kundi tumaas pa ng 15% ang compression strength nito kumpara sa simula. Naabot nito ang isang antas kung saan nagsimulang manginig ng husto ang mga compression machine dahil hindi nito kayang wasakin ang sample. Kinuha niya ang isang martilyo at malakas na pinalo ang ibabaw ng semento. Ang tunog ay matinis at malinaw, parang tunog ng bakal na nag-uumpugan. Ito ba ay mahika o agham? Tanong ni Catherine kay Andres. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay nanginginig dahil sa pagkamangha. Pinunasan ni Andres ang pawis sa kanyang noo, ngumiti at sumagot. Ginang, ito ang paraan ng mga Pilipino na mabuhay sa loob ng maraming siglo. Kapag hindi sapat ang lakas upang direktang humarap, pinipili naming sumabay at gawing sariling lakas ang lakas ng kalaban. Tinatawag namin itong diskarte ng mahirap. Paggamit ng isip upang palitan ang mga mamahaling makina na walang silbi sa kapaligirang ito. Tumingin si Catherine sa bintana, kung saan ang mga inhinyerong Pilipino ay tahimik na nagbubuhos ng mga unang dambuhalang bloke ng pundasyon sa dagat sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng mga high-pressure lamp. Bigla niyang napagtanto na nasasaksihan niya ang isang tunay na revolusyong teknikal, isang teknolohiya na hindi isinilang mula sa bilyon-bilyong pamumuhunan, kundi mula sa likas na talino para mabuhay at sa katatagan ng isang lahi na hindi kailanman sumuko sa mga sakuna. Binuksan niya ang kanyang talaarawan, kinansela ang salitang luma at isinulat sa ibabaw nito sa malalaking titik, higit pa sa anumang kasalukuyang teorya. Gayunpaman, alam pa rin ni Catherine na ang pundasyon ay pundasyon lamang. Ang tunay na hamon ay nasa pagkonekta ng libu-libong bloke na iyon sa gitna ng karagatan upang lumikha ng isang 36 kilometrong daan nang walang kahit isang sentimetrong pagkakamali. Tiningnan niya si Andres, at pagkatapos ay ang pakete ng kapeng barako na halos kalahati na lamang ang laman sa mesa at bumulong sa sarili, Ginoong Cruz, natalo ninyo ang kaasinan ng dagat, ngunit matatalo ninyo ba ang paggalaw ng karagatan? Kinailangan ng mahigit 11 buwan ng tuloy-tuloy na pagbabad sa alat. Daan-daang sample ng semento ang kinuha mula sa ilalim ng Verde Island Passage bago napilitang aminin ni Catherine na ang materyales ng mga Pilipino ay hindi isang pansamantalang himala. Isang umaga sa baybayin ng Batangas, kinailangan ng mga lokal na residente at mga tripulante ng barko sa Verde Island Passage na kusutin ang kanilang mga mata upang maniwala na hindi sila nagkakaroon ng halusinasyon. Sa gitna ng dagat na dati puro puting alon at mga abandonadong pundasyon lamang, isang dambuhalang istruktura ang lumitaw ng matatag.
Hindi ito isang aircraft carrier at hindi rin isang hindi natapos na proyekto. Ito ay isang perpektong artipisyal na isla, isang kulay-abong rektanggulo na kitang-kita sa gitna ng bughaw na karagatan. Nang kumalat ang balitang ito sa command center, agad na nag-alerto ang mga satellite ng gobyerno dahil sa paglitaw ng isang malakihang istruktura na hindi pa na-update ng kanilang mga automated monitoring system. Si Dr. Catherine Sterling ay nakatayo sa deck ng isang high-speed boat na mabilis na tumatakbo patungo sa Isla Pilipinas. Ang hangin ng dagat na humahampas sa kanyang mukha ay may pamilyar na alat, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pananabik. Halos isang taon na ang lumipas mula noong mga unang araw na puno ng pagdududa si Catherine. Nasaksihan niya ang pagtatrabaho ng team ng Pilipino sa isang bilis na tinawag niyang kabaliwan. Hindi sila nagtatayo ng tulay sa karaniwang paraan. Lumilikha sila ng mga base sa gitna ng karagatan upang maging lunsaran para sa kanilang 36 kilometrong martsa. Nang tumuntong siya sa isla, hindi maiwasan ni Catherine na mamangha. Hindi lamang ito isang tumpok ng lupa at bato na ibinuhos sa dagat. Ito ay isang kumpletong construction complex na may lawak na 60,000 metro kuwadrado na may helipad, weather station at maging isang semi-permanenteng pabahay para sa daan-daang manggagawa. Magandang umaga, Ginang Sterling. Maligayang pagdating sa aming unang isla, bati ni Andres Cruz. Ang kanyang ngiti ay nananatiling mabait, ngunit ang kanyang mukha ay nadagdagan ng mga kulubot dahil sa hangin at buhangin. Hindi na niya hinintay na magtanong si Catherine. Dinala niya ito diretso sa Central Positioning Station kung saan nakalagay ang mga pinakamodernong electronic total station at GPS system sa mundo. Agad na kinuha ni Catherine ang kanyang sariling espesyal na kagamitang panukat. Gusto niyang suriin ang bagay na palagi niyang kinatatakutan. Ang paggalaw. Sa isang proyektong may haba na 36 kilometro, isang maliit na pagkakamali sa unang pundasyon ay hahantong sa isang sakuna sa mga huling kilometro. Maingat niyang sinukat ang mga coordinate ng 4 na sulok ng isla. Sinuri ang paglubog at katatagan ng mga polymer concrete joints sa ilalim ng tubig. Nang lumabas ang huling resulta sa screen ng kanyang aparato, natigilan si Catherine, bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi. Ginoong Cruz, ang positional error ay 3 mm lamang? Nagbibiro ba kayo? Ang internasyonal na pamantayan ay nagpapahintulot ng hanggang 15 mm sa ganitong kondisyon ng dagat. Bahagyang tumango si Andres. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa abot tanaw. Hindi namin ginagamit ang mga makina upang pilitin ang posisyon. Gumagamit kami ng isang hydroacoustic positioning system kasama ng mga matalinong dugtungan na tinatawag naming liquid joints. Ang semento mismo ang naghahanap ng natural na punto ng balanse nito. Ang trabaho ng mga makina ay kumpirmahin lamang na sumang-ayon sa amin ang kalikasan. Tiningnan ni Catherine ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay ang patag na ibabaw ng isla na halos hindi ka pani-paniwala. Napagtanto niyang ang kanyang pagkiling sa katumpakan ng kanluran ay opisyal na natalo ng isang paraan ng pag-iisip na mas sopistikado pa kaysa sa purong teknolohiya. Sa sandaling iyon, isang helicopter na may selyo ng pamahalaan ang lumapag, bumaba si Secretary De Leon. Hindi siya kasama ng isang malaking delegasyon, kundi ilang malalapit na tagapayo lamang. Hindi tiningnan ng kalihim ang mga digital na mapa o mga makikinang na ulat na ipinakita noon ng mga korporasyong kanluranin. Naglakad siya sa ibabaw ng isla at biglang huminto sa tabi ng isang batang inhinyerong Pilipino na basang-basa ng pawis sa tabi ng isang concrete mixer. Hindi nagsalita ang kalihim tungkol sa ekonomiya o politika. Tahimik niyang kinuha ang kamay ng batang manggagawa, isang kamay na puno ng kalyo at mga bitak dahil sa alikabok at asin. Ang buong isla ay tila na tahimik sa sandaling iyon. Samantala, sa Paris, si Jean-Pierre ay abalang nagsusulat ng isang komentaryo para sa isang magazine. Iginigiit niyang ang pagtatayo ng isang isla gamit ang prefabricated concrete ay isang pansamantalang swerte lamang ng mga baguhan. At hinulaan niyang kapag dumating ang record-breaking na panahon ng bagyo, ang kastilyong buhangin ng mga Pilipino ay maglalaho. Ngunit sa site, mayroon ng sariling sagot si Catherine Sterling.
Nakita niya sa tuktok ng baraks sa gitna ng isla ang isang maliit na watawat ng Pilipinas na kupas na dahil sa araw at hangin na buong pagmamalaking iwinawagayway. Ang imaheng iyon ay maliit sa gitna ng malawak na karagatan, ngunit nagbigay ito ng isang espiritual na lakas na nagparamdam kay Catherine ng paninikip ng dibdib. Naisip niya, hindi sila ang baliw. Ang baliw ay ang mga nag-akalang mabibili ng pera ang kalooban ng lahing ito. Nang gabing iyon, nagliwanag ang artipisyal na isla. Nakisalo si Catherine kina Andres at sa mga batang inhinyero sa isang simpleng selebrasyon na may instant noodles at kapeng barako. Gayunpaman, sa gitna ng masayang kapaligiran, bigla siyang nakatanggap ng isang signal mula sa International Weather Center. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang tinitingnan ang pressure chart. "Andres," sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isang hindi pangkaraniwang bagyo ang nabubuo sa Pasipiko. Hindi ito isang ordinaryong bagyo. Isa itong super typhoon na may lakas ng hangin na aabot sa Category 5 at diretsong tinutumbok nito ang Verde Island Passage. Huminto sa pag-inom ng kape si Andres. Tumingin siya sa madilim na karagatan kung saan ang kanyang isla ay mag-isang nakatayo. Ang tunay na pagsubok ng kalikasan ay dumating na at hindi ito katulad ng anumang pinaghandaan ng team ng Pilipino. Makakayanan kaya ng isla ng mga baliw ang mapanirang lakas ng karagatan kapag ito ay tunay na nagalit? Maaaring mabili ng pera, ang pinakamodernong kagamitan, ngunit hindi nito kailanman mabibili ang katapatan ng mababangis na alon. 10 bilyong piso, 12,000 tonelada ng kagamitan, at 2 taon ng pawis at dugo ay nawala sa loob lamang ng 15 minuto, lumubog sa ilalim ng dagat. Si Catherine Sterling ay nakatayo sa command station. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mesa na namumuti na ang mga buko ng daliri. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa radar screen na natatakpan ng kulay pula ng kamatayan. Ang record-breaking na super typhoon na may lakas ng hangin na Category 5 ay hindi na isang babala sa papel. Nagkatawang tao ito sa anyo ng mga pader ng tubig na kasing taas ng 3 palapag na gusali na direktang sumasalakay sa Verde Island Passage. Ang dating kalmadong dagat ay naging isang dambuhalang bibig ng halimaw, umuungal at nagwawala. Tumingin si Catherine sa bintana na gawa sa reinforced glass at nakita ang Central Transport Barge, ang kaluluwa ng buong proyekto, na marahas na umuugoy sa gitna ng mga naglalakihang alon. Dala nito ang 2 espesyal na tower crane na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar bawat isa at ang nag-iisang polymer concrete pump na espesyal na idinisenyo para sa kapaligirang ito. Isang nakakakilabot na tunog ng nababasag na metal ang umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa huni ng hangin. Ang dambuhalang barge, na itinuturing na imposibleng tumaob, ay nagsimulang tumagilid sa ilalim ng puwersa ng mga alon. Sa tabi niya, si Andres Cruz ay nakatayong parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng pulang ugat na nakatitig sa tanawin. Sa sandaling iyon, nakita ni Catherine na bahagyang nanginig ang mga balikat ng lalaking ito, isang pambihirang sandali ng kahinaan mula sa isang bakal na commander. Hindi lamang ito pinsala sa material, ito ay ang pagguho ng isang pangarap ng pambansang karangalan kung saan ipinusta niya ang lahat. Ang radyo ay umugong at isang putol-putol na boses mula sa head office sa Maynila ang narinig. "Andres, huminto ka na. Katatanggap lang namin ng ulat ng pinsala. Huwag nang hayaang may masaktan pa. Mag-utos ka ng pag-atras ngayon din." Ito ay isang utos. Nanatiling tahimik si Andres. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa radyo na tumunog ang plastik na pambalot nito. Nakita ni Catherine na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo, tila nakikipaglaban sa desperasyong bumabalot sa kanya. Pagkatapos ay bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay mas matalas at determinado kaysa dati. Hindi niya sinagot ang radyo, sa halip ay lumingon siya sa kanyang mga nagpapanik na inhinyero. Iligtas ang positioning system at ang control system muna. Ang buhay ninyo ang pinakamahalaga, ngunit huwag hayaang maanod ng malaya ang barge. Pagkasabi niyon, kinuha ni Andres ang isang life vest at safety harness. Nagmamadaling tumakbo si Catherine upang harangan ang pinto. "Andres, nababaliw ka na ba?"
Lumubog na ang kagamitan, tapos na ang proyekto. Hindi mo kayang labanan ang lakas na ito, mamamatay ka. Sigaw ni Catherine, tumulo ang kanyang mga luha dahil sa takot para sa kasamahan na nagsisimula pa lamang niyang unawain. Huminto si Andres. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Catherine. Sa sandaling iyon, hindi na isang project director ang nakikipag-usap sa isang consultant, kundi isang taong humaharap sa kanyang kapalaran. Ginang Sterling, sabi ni Andres, ang kanyang boses ay paos ngunit malinaw. Kung aatras ako ngayon, ang tulay na ito ay tunay na mamamatay magpakailanman. At higit sa lahat, ang tiwala sa kakayahan ng mga inhinyerong Pilipino ay lulubog din sa ilalim ng dagat kasama ng mga makinang iyon. Hindi ko inililigtas ang kagamitan, inililigtas ko ang aming karangalan. Sa kabila ng pagpigil ni Catherine, sumugod si Andres sa puting kurtina ng ulan at bagyo. Nakita na lamang niya ang kanyang maliit na anyo na nawawala sa gitna ng mababangis na alon. Sa barge na halos tumaob na, si Andres, kasama ang isang grupo ng mga batang inhinyero, ay sinusubukang ikabit ang mga rescue cable sa mga container ng pangunahing positioning equipment. Isang dambuhalang alon ang dumating, nilamon ang buong barge sa isang pader ng puting tubig. Napaluhod si Catherine sa sahig ng command station. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng dagundong ng karagatan. Nang humupa ang tubig, ang barge ay tuluyan ng tumaob. Ang lahat ng pangunahing kagamitan na nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong ay nawala sa isang iglap. Ang radyo ay puro static na lamang. Tumingin si Catherine sa labas kung saan isang madilim na lugar na lamang ng bula at alon ang natira. Sa kanyang talaarawan, ng gabing iyon, isang linya lamang ang naisulat niya sa nanginginig na mga letra, tapos na ang lahat. Ang huling pag-asa ng mga Pilipino ay nilamon ng karagatan. Si Andres ay nawawala sa mga alon, dala ang pagmamalaki ng isang buong lahi. Hindi niya alam na sa gitna ng matinding desperasyon, sa gitna ng mga wasak na milyon-milyong dolyar na makina, isang ibang uri ng lakas, isang lakas na hindi nasusukat sa dolyar o horsepower, ang nagsisimulang bumangon mula sa maalat na lupa ng Pilipinas. Makakaligtas kaya si Andres? Makakapagpatuloy kaya sa laban ang isang team na nawalan ng lahat ng kanilang modernong armas gamit lamang ang kanilang mga kamay? Kinabukasan, ang Verde Island Passage ay parang isang larangan ng digmaan matapos ang isang massacre. Ang mga piraso ng wasak na barracks, mga lumang gulong, at mga walang lamang drum ay nakakalat sa buhanginan. Kahit hindi na gaanong mabangis ang dagat, mayroon pa ring mga kulay abong bula na tila nagagalak matapos nitong lunukin ang malaking yaman ng Maharlika infrastructure. Lumabas si Catherine Sterling mula sa command station na may malalalim na mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Nakita niya ang isang tanawin na mas masakit pa kaysa sa bagyo. Ang mga batang inhinyerong Pilipino na dati puno ng enerhiya ay nakaupo na ngayon sa buhanginan. Ang kanilang mga balikat ay bagsak, ang kanilang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa tumaob na barge. Si Miguel, ang pinakamagaling na inhinyero sa team, ay nakasubsob ang ulo sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang pigil na iyak ay tinatangay ng hangin, napakasakit pakinggan. Sila ay pagod na, kapwa sa pisikal at emosyonal. Lumapit si Catherine sa pansamantalang barracks, kung saan nakita niya si Andres na nakaupo sa isang bato. Buhay siya, ngunit tila tumanda siya ng 10 taon sa isang gabi. Ang kanyang damit ay punit-punit, at ang mga galos sa kanyang mukha ay natuyo na at naging mga pulang peklat dahil sa alat ng dagat. Hindi siya nagsalita ng pilosopiya o nagbigay ng anumang magiting na utos. Tahimik lamang niyang kinuha ang huling bote ng mineral water at lumapit sa isang lokal na manggagawa na walang malay dahil sa pagod sa paanan ng isang pundasyon. Itinaas ni Andres ang ulo ng lalaki at maingat na nagbuhos ng kaunting tubig sa kanyang bibig. Ang kilos na iyon ay napakatahimik na naramdaman ni Catherine na naninikip ang kanyang dibdib. Sa lugar na ito kung saan lahat ng pag-asa ay nawala, pinili pa rin ng lalaking ito ang pinakamaliit na kabutihan upang magsimula muli. Sa sandaling iyon, dumating si Foreman Manglito kasama ang isang grupo ng mahigit 100 lokal na manggagawa. Ang mga taong ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay nagrereklamo at nagbabantang umalis. Nag-alala si Catherine na naroon sila upang kunin ang kanilang bayad at umalis agad dahil sa takot na bumagsak ang proyekto.
Ngunit lumapit si Mang Lito kay Andres, tinanggal ang kanyang hard hat at nagsalita sa paos na boses. Sir Andres, nakita namin ang ginawa ninyo kagabi. Isinugal ninyo ang inyong buhay para protektahan ang lugar na ito na parang sarili ninyong tahanan. Hindi kami iniwan ng mga Pilipino sa gitna ng bagyo, kaya wala kaming dahilan para iwan kayo. Babalik kami sa trabaho ngayon at simula ngayon, hindi kami tatanggap ng sahod hanggang sa maiahon ninyo ang barge. Natigilan si Catherine. Sa loob ng 30 taon niyang karera, nakita lamang niya ang mga manggagawang tumatakas kapag nagkakaproblema ang kumpanya. Hindi kailanman niya nakita silang kusang loob na manatili sa gitna ng pagkawasak. At hindi doon nagtapos ang himala. Isang convoy ng mga armored vehicle mula sa Philippine Coast Guard ang biglang pumasok sa construction site, pinangungunahan ng isang mataas na opisyal. Lumapit siya kay Andres at nagbigay ng isang magalang na saludo. Alam na ng Malacanang ang nangyari. Sinabi ng kalihim na ang isang lahi na mas pinapahalagahan ang karangalan kaysa sa buhay ay karapat-dapat na protektahan. Nagdala kami ng 2 espesyal na barge mula sa Navy at isang mobile crane system upang tulungan kayong maiahon ang inyong kagamitan. Ito ay isang espesyal na utos. Tumayo si Andres, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng determinasyon. Hindi siya yumuko upang magpasalamat sa isang formal na paraan, kundi bahagya lamang tumango. Isang tango na may bigat ng isang pangako. Nakita ni Catherine ang tanawin at napagtanto niyang nagkamali siya sa paghusga sa proyektong ito gamit ang mga tuyong financial chart. Lumapit siya sa kanyang mesa, kinuha ang ulat na nagre-rekomenda ng pagpapatigil sa proyekto na sinimulan niyang isulat kagabi, at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng mga international inspector na kararating lamang. Hindi ko ipapadala ang ulat na ito, deklara ni Catherine. Ang kanyang boses ay malinaw, dahil hindi na ako sumusubaybay sa isang simpleng construction project. Nasasaksihan ko ang muling pagkabuhay ng tiwala ng tao. Nang tanghaling iyon, sa ilalim ng nagsisimulang tuminding sikat ng araw, isang kakaibang pananghalian ang inihanda sa buhanginan. Walang mga mesa, mga plastik na mangkok lamang at kanin, pandesal at kape. Ang mga inhinyerong Pilipino, mga lokal na manggagawa at maging ang mga sundalo ng Coast Guard ay magkakatabing nakaupo, pinagsasaluhan ang bawat piraso ng pagkain. Umupo rin si Catherine. Kinuha niya ang isang tuyong piraso ng pandesal, ngunit naramdaman niyang mas masarap pa ito kaysa sa anumang 5-star na pagkain sa Maynila. Tumingin siya kay Andres, na tahimik na nakaupo at pinapanood ang mga batang inhinyero na nagsisimulang linisin ang mga kagamitang naiahon. Tumawag si Jean-Pierre. Balak na magbigay ng isang mapanuyang pakikiramay, ngunit maikli lamang ang kanyang sagot. Jean, ihanda mo na ang iyong maleta dahil malapit ka nang pumunta rito upang matutunan kung paano ginagawang dakila ng mga Pilipino ang mga ordinaryong bagay. Maaring tama ang iyong data tungkol sa lakas ng bagyo, ngunit wala kang alam sa lakas ng puso. Isinulat ni Catherine Sterling sa kanyang talaarawan ang mga huling salita para sa araw na iyon. Ngayon ko naintindihan na nanalo ang mga Pilipino hindi dahil mayroon silang mga super machine, kundi dahil mayroon silang isang hindi nakikitang additive na inihahalo sa bawat bloke ng semento. Ito ay ang katapatan. Gayunpaman, ngayong ang tanging armas na natitira ay mga kamay at mga pinagtagpi-tagping kagamitan, malalampasan kaya nila ang pinakamahigpit na teknikal na pagsubok na darating kapag direktang inatake ng kaasinan ng dagat ang mga pundasyong kaliligtas lamang. Ang profesional na pagdududa ni Jean-Pierre ay nananatili at ito ay malapit ng maging isang mapagpasyang problema na hindi kayang palitan ng anumang katapatan ang mga numero. Sa mga laboratorio ng Cambridge, kung saan ginugol ni Catherine ang mga dekada sa pananaliksik, lahat ng teorya ay nagsasabing ang asin ang numero 1 kaaway ng semento. Ito ay parang isang mabagal na asido na pumapasok sa bawat maliit na butas, kinakain ang bakal sa loob, at sinisira ang istruktura mula sa loob. Ngunit sa Field Quality Testing Station sa Verde Island Passage ngayon, isang nakakabaliw na katotohanan ang nagaganap. Hinahamon ang lahat ng batas ng pisika na sinasamba ng mga tradisyonal na inhinyero. Nakatayo roon si Catherine Sterling. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa display ng high-pressure hydraulic press.
Sa harap niya ay isang sample ng semento na kinuha mula sa pundasyon Bailgi. Labang 14. Ang pundasyong ito ay nakababad sa nakakakilabot na kaasinan ng Verde Island Passage sa loob ng mahigit isang taon. Ayon sa hula ni Jean-Pierre at ng mga kanluraning eksperto, ang sementong ito ay dapat puno na ng mga lamat at nabubulok. Ngunit sa ilalim ng electron microscope, ang ibabaw nito ay makinis at siksik sa isang kakaibang paraan. Nakatayo sa tabi niya si Andres Cruz. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang magkadikit niyang mga kamay sa likod ay nagpapakita ng kanyang kaba. Ito na ang sandali para magsalita ang lihim na sandata ng mga Pilipino. Ginang Sterling, tingnan ninyong mabuti ang microstructure na ito, mahinang sabi ni Andres. Inayos ni Catherine ang focus ng microscope. Namangha siyang makita na ang mga kristal ng asin ay hindi sinisira ang semento. Sa halip, dahil sa espesyal na polymer additive na inihalo ng team ng Pilipino, ang mga chloride ion mula sa tubig dagat, sa kanilang pagpasok ay nabibitag at nag-trigger ng isang kemikal na reaksyon na lumilikha ng mineral. Ang mga maliliit na butas na siyang kahinaan ng semento ay napupuno na ngayon ng mismong mga kristal ng asin na ito. Hindi nito nilalabanan ang asin. Bulalas ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Kinakain nito ang asin upang pagalingin ang sarili. Hindi ito isang walang buhay na materyal. Ito ay parang isang nilalang na humihinga at umaangkop sa karagatan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang compression strength test. Ang dambuhalang hydraulic press ay umugong. Ang metro ng presyon ay tumalon 100 MPa. 120 MPa at pagkatapos ay 150 MPa. Ang numero ay patuloy na tumataas sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng lahat. Si Jean-Pierre ay nanonood sa pamamagitan ng live stream mula sa Paris. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala, napalitan ng isang maigting na pag-igting ng labi. Nang umabot ang metro sa 180 MPa, isang antas na hindi na idinisenyo upang sukatin ng tumpak ng mga kagamitan sa site, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito ang tunog ng nababasag na semento. Ito ay ang tunog ng rubber seal ng press na nasira dahil sa sobrang presyon. Ang bloke ng sementong Pilipino ay nanatiling buo, nakatayo sa press table na parang isang kulay abong diamante. Tinanggal ni Catherine Sterling ang kanyang safety glasses. Tumingin siya kay Andres na may ganap na kakaibang tingin. Hindi mali ang aking teorya, Ginoong Cruz, sabi niya. Isang ngiti ng pagtanggap ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sadyang ang kapaligirang ito ay hindi para sa aming mga lumang teorya. Kayo ay lumikha ng isang bagong pamantayan para sa mundo. Naunawaan niyang ang sampal na ito sa kayabangan ng kanluran ay hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa isang materyal na lakas na hindi maikakaila. Ang balita tungkol sa humihingang semento ng Pilipinas ay kumalat na parang isang lindol sa pandaigdigang industriya ng konstruksyon. Agad na humiling ang mga delegasyon ng mga eksperto mula sa UN at mga nangungunang research institute na lumipad patungo sa Verde Island Passage upang masaksihan ito. Si Jean-Pierre, na siyang pinakamaingay sa paghingi na kanselahin ng proyekto, ay nanatiling tahimik. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, pinagtaksilan siya ng data at mga numero, pinilit siyang harapin ang katotohanang ang talino sa pag-angkop ng isang bansang dumaan sa maraming pagsubok ay minsan ay higit pa sa anumang mamahaling super machine. Gayunpaman, gaano man kadakila ang teknolohiya, ito ay isang kasangkapan lamang. Upang gawing isang 36 kilometrong tulay, ang mga blocking ito na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng karagatan, mayroon pa ring isang mahirap na problema ang mga Pilipino, bilis. Dahil lahat ng pangunahing kagamitan ay nasira ng bagyo at mga pansamantalang barge na lamang ang natitira, paano matatapos ni Andres ang libu-libong pundasyon sa takdang oras ngayong nagsisimula ng mawalan ng pasensya si Secretary De Leon? Tumingin si Catherine sa construction site, kung saan ang mga inhinyerong Pilipino ay walang sawang nagtatrabaho sa ilalim ng nakakapasong araw. Naisip niya kung kayang palitan ng bakal na espiritu ang horsepower ng mga dambuhalang makina na nasa ilalim na ng dagat. Nariyan na ang teknolohikal na tagumpay, ngunit ang mabilis na martsa ng mga diskarte masters sa karagatan ay papasok na ngayon sa pinakamahirap nitong yugto.
3,250 pundasyon ang nakatayong parang mga higanteng piyesa ng chess sa ibabaw ng dagat ng Verde Island Passage, umaabot hanggang sa abot-tanaw. Mula sa itaas ng helicopter, ang proyekto ay hindi na isang tuyong gawaing konstruksiyon, kundi isang mabilis na martsa ng sangkatauhan na muling isinusulat ang heograpiya ng Pilipinas. Nakaupo si Catherine Sterling sa tabi ni G. Cruz. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa puting laso na umaabot sa bughaw na karagatan. Napansin niyang ganap nang nagbago ang ritmo ng construction site. Hindi na ito ang magulong tunog ng mga aksidente at pag-aalala, kundi isang mekanikal na simponya tumpak sa bawat paghinga. Sa ilalim ng dagat, ang mga pansamantalang barge ng Coast Guard ay maayos na nakikipagtulungan sa mga bangka ng mga Pilipino. Matapos ang insidente sa Baguio, gumawa si G. Cruz ng isang matapang na desisyon. Ilipat ang buong proseso sa isang mentor-apprentice na modelo. Bawat inhinyerong Pilipino ngayon ay isang guro na gumagabay sa isang grupo ng mga lokal na manggagawa at mga internasyonal na voluntaryo. Hindi lamang nila itinuturo kung paano magbuhos ng semento, kundi kung paano damhin ang agos ng tubig, kung paano obserbahan ang direksyon ng hangin, at kung paano basahin ang paggalaw ng malambot na sahig ng dagat. Namangha si Catherine nang makita si Foreman Mang Lito, na dati puro reklamo, na ngayon ay nagpapatakbo ng isang team na nagkakabit ng mga prefabricated foundations ng may kahanga-hangang kasanayan. Nag-uutos siya sa isang pinaghalong Tagalog at Ingles, ngunit sa isang himala. Lahat ay nagkakaintindihan sa pamamagitan ng mga tango at tingin. "Nakikita mo, Catherine," mahinang sabi ni Andres. Itinuro niya ang isang pundasyon na katatapos lamang ikabit. Maaring mabilis ang mga makina, ngunit ang mga taong may inspirasyon ay gagawa ng mas mabilis at mas matatag. Hindi na kami nagtatrabaho para sa isang kontrata. Magkakasama kaming bumubuo ng isang alaala. Nakita ni Catherine ang isang bihirang ngiti ng ginhawa sa mga labi ni Andres. Hindi na niya kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ang lakas ng katapatan ay kumalat. Ginawang isang nagkakaisang puwersa ang libu-libong tao mula sa iba't ibang bansa. Ang bilis ng konstruksyon ngayon ay triple na kumpara sa panahon bago ang bagyo. Bawat 2 araw, isang bagong pundasyon ang nailalagay na halos walang positional error. Nagsimulang dumating ang mga film crew mula sa Discovery at National Geographic. Namangha sila sa tanawin ng mga Pilipinong inhinyero na nagpapatakbo ng mga pansamantalang crane upang magsagawa ng mga operasyon na nangangailangan ng katumpakan ng isang heart surgery. Ang larawan ni G. Cruz na hinahati ang kanyang baon na adobo para sa isang lokal na foreman sa tuktok ng isang 50-metrong pundasyon ay naging isang pandaigdigang simbolo ng pagkakaisa ng kultura at espiritu ng bayanihan. Gayunpaman, ang bilis na ito ay nagdulot din ng hindi kapani-paniwalang presyon. Ang mga batang inhinyerong Pilipino ay nagtatrabaho ng 18 oras bawat araw sa loob ng maraming buwan. Nakita ni Catherine si Miguel na nakatulog sa tabi ng total station. Ang kanyang mga labi ay may alikabok pa rin. Ang pagod ay kitang-kita sa mukha ng lahat. Ngunit sa isang himala, walang nagrereklamo. Tila sila ay nadala sa isang ipo-ipo ng pambansang pagmamalaki. Isang pagnanais na patunayan sa mundo na kapag ang tiwala ay nasindihan na, walang karagatan ang makakapigil sa mga yapak ng Pilipino. Ang huling pundasyon, BLUG 3,250, ay malapit nang ilagay sa gitna ng pag-aabang ng buong bansa. Ngunit sa sandaling iyon, isang kagyat na mensahe mula sa Malacanang ang direktang iniabot kay G. Cruz. Nais ni Secretary De Leon na isagawa ang unang pagtawid ng sasakyan pagkatapos mismo na maikonekta ang huling girder ng tulay. Ngunit ayon sa hula mula sa International Weather Station, isang malaking at hindi pangkaraniwang alon, resulta ng isang malayong lindol sa Indian Ocean, ang papalapit sa Verde Island Passage. Tumingin si Catherine kay Andres at pagkatapos ay sa 36 kilometrong laso na hindi pa kumpleto ang huling dugtungan. Makakayanan kaya ng bagong tatag na tulay na bunga ng pawis at luha sa loob ng 4 na taon ang biglaang pag-atake na ito ng kalikasan upang salubungin ang pinakamarangal na bisita? O muli na namang susubukin ng dagat ang kanilang katatagan sa mismong pintuan ng tagumpay? Naramdaman ni Catherine na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla niyang naunawaan na sa deep sea construction,
Walang sandali na matatawag na ganap na ligtas hanggang sa maputol ang ribbon ng inaugurasyon. Abril 15, 2022, 9 ng umaga. Ang buong mundo ay tila huminto sa paghinga, nakatutok sa Verde Island Passage sa pamamagitan ng mga live television broadcast. Nang putulin ang makulay na pulang ribbon, hindi lamang isang mahalagang ruta ng transportasyon ang binuksan, kundi isang matibay na pader ng pagkiling laban sa maliliit na bansa na nagtagal ng maraming siglo ang opisyal na gumuho. Nakatayo si Catherine Sterling sa gitna ng mga internasyonal na panauhin. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana na kulay esmeralda. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod. Nakaramdam siya ng isang damdamin na hindi pa niya naranasan sa kanyang karera. Ang 36.14 kilometro ng tulay ay lumitaw na parang isang kislap ng bituin sa ibabaw ng bughaw na karagatan. Isang himala na itinayo hindi sa pamamagitan ng lakas ng mga super machine ng kanluran, kundi sa pamamagitan ng mga isip na marunong umangkop at mga pusong hindi sumusuko. Ang konvoy na pinangungunahan ni Secretary De Leon ay nagsimulang umandar. Ang makinis na tunog ng mga makina ay dumausdos sa patag na ibabaw ng tulay sa gitna ng malawak na karagatan. Nakaupo si Catherine sa sasakyang kasunod ng kalihim. Tumingin siya sa bintana kung saan ang mga artipisyal na isla ay naging mga modernong hintuan na may kumpletong pasilidad. Ang mga makikinang na LED na ilaw ay sumasalamin sa maalat na tubig, lumilikha ng isang mahiwagang tanawin. Nakita niya si Jean-Pierre na tahimik na nakatayo sa isang sulok sa simula ng tulay. Sa unang pagkakataon, ang mayabang na lalaking iyon ay walang dalang mga plano o panukat. Nakatayo lamang siya roon, tinanggal ang kanyang sombrero, at bahagyang yumuko nang dumaan ang convoy. Iyon ay isang pagyuko ng sukdulang pagkilala, isang pagyuko para sa isang kalaban na minsan niyang minamaliit. Sa malaking entablado na itinayo sa gitnang artipisyal na isla, isang solemne na kapaligiran ang namayani. Ang watawat ng Pilipinas ay magkatabing iwi na wagayway, buong pagmamalaki sa gitna ng malakas na hangin. Nang umakyat si Andres Cruz sa entablado upang magulat, hindi siya nagsalita tungkol sa mga personal na tagumpay o mga numero ng kita. Iniulat niyang natapos ang proyekto isang buwan nang mas maaga at nakatipid ng higit sa 10% ng budget, isang hindi kapani-paniwalang numero para sa anumang malaking proyekto sa mundo. Ang kanyang mahinahong boses ay umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Dinala namin dito ang talinong Pilipino, ngunit ang tiwala ng sambayanang Pilipino ang tumulong upang tumayo ng matatag ang tulay na ito. Umakyat sa entablado si Secretary De Leon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni G. Cruz sa harap ng daan-daang international media. Ang talumpati ng kalihim ay nagpatahimik sa lahat. Ngayon, hindi lamang tayo nagpapasinaya ng isang proyektong inhenyeriya, pinagtitibay natin ang isang bagong katotohanan. Ang lakas ay wala sa laki ng makina, kundi sa katatagan ng tao. Hindi lamang tulay ang itinayo para sa atin ng mga Pilipino. Muli ninyong itinayo ang aming paniniwala sa mga bagay na imposible. Utang namin sa inyo hindi lamang isang tulay, kundi isang kinabukasan. Nang matapos ang kalihim, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong Verde Island Passage. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Catherine at ng mga batang inhinyero ng Maharlika. Nagawa nila, pinaiyak nila ang mundo sa paghanga. Ang selebrasyon ng gabing iyon ay isang makulay na pagsasanib ng kultura. Sa gitna ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino, nakita ang lechon, adobo at kapeng barako na buong paggalang na inihahain sa mga internasyonal na embahador. Nakita ni Catherine si Miguel at ang iba pang mga inhinyerong Pilipino na masigasig na ipinapaliwanag ang teknolohiya ng polymer concrete sa mga ekspertong Aleman at Amerikano na ngayon ay nakapila upang matuto. Bigla niyang napagtanto na ang posisyon ng Pilipinas sa mata ng mundo ay ganap nang nagbago. Hindi na sila ang kawawang nahuhuli. Sila na ngayon ang mga guro na nangunguna. Nakatayo si Catherine ng mag-isa sa observation deck, nakatingin sa abot-tanaw kung saan umaabot ang tulay. Naisip niya, pagkatapos ng himalang ito, ano pang mga kamangha-manghang bagay ang gagawin ng maliit ngunit may dugong bakal na lahing ito. Isang kakaibang pagmamalaki ang umusbong sa puso ng babaeng British. Tila ba mayroon na rin siyang bahid ng kaluluwang Pilipino sa kanyang dugo.
Kinuha niya ang kanyang tala-arawan at isinulat ang pamagat para sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang memoir, Nang ang Dagat Alat ay Yumuko, sa Ngiti ng Sampaguita. Maraming taon ang lumipas, sa kurikulum ng Cambridge University, nagdagdag si Dr. Catherine Sterling ng isang bagong kabanata na pinamagatang Ang Leksyon Mula sa Pilipinas, ang Pag-usbong ng Matalinong Pag-angkop. Naunawaan niyang maaaring ilipat ng mundo ang teknolohiya, maaaring bumili ng mga makina, ngunit ang katatagan at kalooban ay mga bagay na hindi kailanman makokopya o mabibili. Isang tahimik na hapon sa Maynila, bumalik si Catherine Sterling sa Pilipinas para sa isang personal na pagbisita. Hindi na niya dala ang makakapal na teknikal na dokumento o ang seryosong anyo ng isang makapangyarihang internasyonal na consultant. Nakasuot siya ng simpleng damit, nakaupo kasama si Inhinyero Andres Cruz sa isang maliit na kapihan sa tabi ng Manila Bay. Ang kapaligiran dito ay malayong malayo sa nakakapasong init ng isang dayuhang lokasyon o sa mga mababangis na bagyo sa Verde Island Passage. Ang tunog ng mga busina na humahalo sa maingay, ngunit mapayapang takbo ng buhay sa siyudad ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa puso ni Catherine. Tiningnan niya si G. Cruz, na ngayon ay retirado na. Ang kanyang mukha ay may malalim na mga bakas ng panahon at hangin ng dagat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa isang tahimik na kagalakan. Inilagay ni Catherine ang kanyang memoir sa mesa, dahan-dahang itinulak ito patungo sa kanya. Andres, alam mo ba? Ngayon, ang mga malalaking korporasyon mula sa Amerika, France, hanggang sa Japan ay pinag-uusapan ang ating 36 kilometrong proyekto bilang isang alamat. Tinatanong nila ako kung ano ang tunay na sikreto, bahagyang ngumiti si Catherine, humigop ng mainit na kapeng barako. Dahan-dahang nagsalin ng karagdagang kape si G. Cruz para sa kanya. Ang kanyang tingin ay sumusunod sa mga batang naglalaro sa damuhan. Sikreto? Wala kaming sikreto, maliban sa pag-unawa na wala kaming karapatang mabigo. Ginawa namin ang lahat para sa henerasyong ito, Catherine, upang kapag humarap sila sa mundo, hindi na sila titingnan ng may pagdududa tulad ng dinanas ko sa Azure Tower. Gusto kong maging proud sila na sila ay Pilipino. Ang simpleng sagot na iyon ay nagpatahimik kay Catherine Sterling na pagtanto niyang sa likod ng milyon-milyong tonelada ng polymer concrete at ng mga pundasyong tumatawid sa dagat ay isang malambot ngunit matatag na lakas na kasing lalim ng mga ugat ng puno ng balete, kasing lalim ng sinapupunan ng inang bayan. Nanalo ang mga Pilipino hindi dahil sinubukan nilang sakupin o kontrolin ang kalikasan sa pamamagitan ng teknolohikal na dahas, kundi dahil alam nila kung paano makipag-usap sa kahirapan sa pamamagitan ng kabutihan at walang hanggang pasensya. Sa buong hapong iyon, narinig ni Catherine ang tungkol sa mga bagong proyekto na ginagawa ng mga batang inhinyero ng Maharlika sa Europa at Timog Amerika. Si Miguel ngayon ay isang magaling na project director. Dala ang teknolohiyang semento ng Pilipinas upang magtayo ng mga daungan sa malamig na North Sea. Ang mga butong itinanim ni G. Cruz sa Verde Island Passage noon ay lumago na at naging matatayog na puno sa buong mapa ng konstruksyon sa mundo. Nang bumaba ang takip-silim sa Manila Bay, kinuha ni Catherine ang kanyang panulat at isinulat ang mga huling linya sa kanyang draft. Ginugol ko ang kalahati ng aking buhay sa paghahanap ng pinakadakilang mga estruktura, ngunit sa huli, napagtanto kong ang himala ay wala sa matataas na bakal o milyon-milyong dolyar na makina. Ang himala ay nasa mga taong kayang ngumiti ng payapa sa gitna ng bagyo. Ang Pilipinas, isang bansa ng mga ngiti, ngunit may kaloobang mas matibay kaysa sa anumang metal. Hindi nila sinakop ang kalikasan. Sinakop nila ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang katapatan at bakal na espiritu na nakatago sa likod ng isang ngiti ng Sampaguita. Ang dokumentaryo tungkol sa 36 kilometrong superproyekto ay nagtapos sa imahe ng tulay na nagniningning sa gitna ng gabi, nag-uugnay sa dalawang bahagi ng karagatan bilang isang simbolo ng pag-asa. At sa isang maliit na kapihan sa Maynila, dalawang matandang magkaibigan ang tahimik na nakaupo, ninanamnam ang tamis-pait ng kapeng barako na uunawaan na lahat ng kaluwalhatian ay lilipas, tanging ang ugnayan ng tao at mga tunay na halaga ang mananatili magpakailanman. Ito ang kwento ng 36 kilometro ng maalat na dagat
at ng mga anak ng Pilipinas na nagsulat ng isang hindi kapanipaniwalang epiko. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na kapag ang puso at isip ay tumibok ng sabay, walang karagatan ang sobrang lawak, walang hamon ang sobrang taas. At ikaw, matapos masaksihan ang pambihirang paglalakbay na ito, naniniwala ka ba sa himalang nagngangalang Pilipinas?